So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, quarter finals na ng Atmos 2. At ayun, gaya nga nasabi ko sa inyo, kung nakasubaybay kayo sa channel natin, in-announce ko na to sa inyo na after natin ma-review yung eliminations, bracket B muna ang re-reviewin natin, since yung bracket A, kulang yun ng isa eh. Diba? Wala yung MJC versus Atticus, no? Blazer at Makoy lang yung re-review natin doon. Kaya nakapag-decide ako na unahin, reviewin yung bracket B quarterfinals. At ang unang re-reviewin natin dito is yung Dave Denver versus Showja. And ano lang, kay Showja lang, sana ano lang, mas malinis, mas effective na yung mga angles or references na gagamitin niya. Tapos okay naman yung rhymings neto ni Showja sa na-review ko laban niya kay DJ Kenneth, 'di ba? Okay yung rhymings niya, okay yung delivery, 'di ba? Ano lang, ang pinaka komento ko lang is sana mas effective na yung mapipili niyang angulo at references against Dave Denver, kasi putya Dave Denver na yan, no, 'di ba? So kailangan ng mas madiin, mas mabigat, mas persado na mga punto, 'di ba? So kay Dave Denver naman, I think hindi na ako masyadong magbibigay ng insights pa kay Dave. So yun, umpisa na natin to. So tingnan natin kung anong klaseng battle yung mangyayari dito sa quarterfinals, no? Showja or Dave Denver versus Showja. So game. Showja, 32 lines. Pakinggan natin, Showja. Yo, check, check. Dinig? Yeah. Whew. Yo, bago ako magsimula, parinig muna. Insane Battles, are you ready? Yeah! Yan, gusto ko maramdaman yung energy. Kasi Dave Denver na daw yung enemy, pero weak yung entity. Kasi gagawin siyang laughing stock bago patayin sa poetry. Kaya fuck that Dave, better Dave Chappelle. Simulan natin to sa comedy, okay G? G! Okay G! Siya pala si Dave Denver, ang MC na mahilig manigaw. Damandama yung pag-deliver. Paano ganito niya ibitaw? Sisigaw-sigaw, tas may bigla ang lilitaw. Talagang naninilaw-nilaw pa yung dalawang ngipin niyang ligaw. Tingnan nyo, pre, putang ina, oh. Yung sa baba, okay lang naman, parang mais lang na hilaw. Pagdating sa taas, di mo na malaman kung ngipin o singaw. Kung sa ngipin ni Gap, kasya 5 piso, sa kanya 90 pesos. Nung nakita ko siya mag-rap, kala ko yung ngipin neto, hati na mentos. Pero sobrang tibay niyan, pwede nga natin dyan itali yung lubid ng Red Cross. Gamit ngipin, kaya niyang buksan na sabay yung 2 bote ng Red Horse. Dalawang bote ng Red Horse. Kaya, maging aware ka sa sarili mo. Mukha kang Dracula sa video. Ngayon, alam mo na yung gagawin mo pag uwi mo. Pagkapasok mo sa pinto, unahin mo maligo. Pagkatapos kumain ka ng itlog na prinito, nilitsyo na hito, hinog na pipino, talong at burrito, lagyan mo na rino, dagdag ka ng biko, ostiko, chikito, kainin mo lahat, putang ina mo, tapos huwag kang magsipilyo. Ngayon, alam nyo nang siya yung taga-baras na napadalas sa matatamis na tagpipiso. Kung sislakwan yung baras sa lalamunan, siya naman yung baras sa pustiso. Okay, nice. Tangina mo, tinga-tinga mo na rapper. Nagagawa mo pa akong i-call out sa battle. Baka nakakalimutan mong after mag-champion ng Denver next season na laglag sa quarter. Okay. Kaya tong Denver ay burado sa aking vintage rap na palaging hype. Pag sinabing Denver, Colorado, pero printed image niya ay black and white. Speaking of black and white, may battle sila dati ginanap sa bundok. Talaga namang classic fight. Umagang-umaga nag-i-spit si Barok. Yung background di mo na kailangan ng graphic lights. Yung premyo ay 3 jungle bites, fortune lights. Kaya si Dave todo grind and grind. Pag nag-champion kayong title ay pinakamalupit na rapper at pinakamagaling sa mountain climb.
Pero bilib ako sa determinasyon mong bumatel sa ganun. Para maitawid lang ang iyong sulat. Ang kwento mo isang inspirasyon lalo sa mga katulad kong nagsusumikap na umusad. Kaya anong mga panahon na yon doon sa Baras, lahat ng rapper ay nagulat. Isipin mo sila Raffian nun, di pa nakakapag-flip top pero si Dave may battle na sa gubat. Tapos yung full video, talagang may copy pa ng CD. Yung mga crowd puro unggoy, gumaganto. Pag yung lines ang witty, literal na galing kabundukan, nasa Mount Changdidi, kaya pala may Denver sa pangalan, Mile High City. Kaya matatawag bang Denver? Kaya matatawag ba na Joker to? Porket may Denver dyan sa name. Tinawag na Jokic yung sarili, maging MVP lang sa game. Pero ngayon taon may show dyan na mala SGA bawat place. Di magiging okay si Joel pag yung Shea yung nasa top ng race. So ito na ba yung prospect nyo? Baka naman ma-upset to. Gusto mo pala ako matalo, di sana hinabaan mo yung practice mo. Tinalo mo lang yung Lord sa rap battle. Pues ako'y parang nasa watchlist bro. Kahit tinalo mo yung Lord Manuel, di mo pa rin ako mapapaamin na parang Alice Go. Ano, di mo trip ang aking style? Sadyang iba lang yung lapis ko. Di ma-predict yung bawat lines. Dapat alam mo may plot twist to. Pero kahit basura yung kalaban, creative pa din na artist to. Sa bawat linya ay butas ka sa akin parang plastic straw. At diba hangad mo, makatapat yung blaze. Kaso lang mali ka ng dinaan ng ways. Gusto mo maging bagong face, naligan to but you got no taste. Malabo mo kung ma-out of place, ito'y insane battle at most break. Kung new era nga ang aking age, ako maglalagay sa libro ng bagong page. Ngayong taon, I'm on rage, yung alon ko ay tidal wave. Quarters pa lang tayo Dave, pero para ka nang nasa final stage. Okay. So, yun, yes. Mahaba yung round. 32 ang usapan naman dito sa Insane is hindi naman minuto no. It's lines no, 32 lines as per Vinsane. Lagi naman niya sinasabi yun, 32 lines. So hindi niya sinasabi na 2 minuto, 3 minuto. So ayun. Pero sa tingin ko mahaba pa rin yung round ni Shoja. Ay feeling ko lagpas ng 32 yon. So I don't know kung ilan yon, pero naging mahaba yun no. So ayun. Ang mga maganda yung maganda yung scheme niya dun sa kumain ka ng pipino, chiquito, something ganyan. Tapos biglang ang pinaka punchline is wag ka magsipilyo, no? So okay yun, maganda na schema yun. Ang ganda nung rhymings niya dun. So sabi ko nga sa inyo, 'di ba, bago tayo mag-proceed sa round ni Shoja, maganda naman yung rhyming skills neto ni Shoja. Ang pinaka nakukulangan lang ako sa pinaka punchlines or haymakers na dala niya dun sa laban niya kay DJ Kenneth, no. Pero yun, dito sa round 1 niya against sa Dave Denver, naging effective yung ibang lines, no. Hindi ko naman sinasabing lahat, no. Medyo ineffective lang yung part ng na may battle si Dave Black and White sa gubat, 'di ba? Para sa akin hindi siya ganoon hindi niya ganoon nagamit yung angulo ng mas maayos, pero effective para sa akin yung yung mga jokes niya. So classic 'yun. Yun yung pinaka naging highlights ng round niya, yung jokes tsaka yung rhyming schemes niya. Pero yung maganda rin yung yung pagka-champion ng Dave, pagka-champion ng Denver, nalaglag ng quarters. Ang ganda nung reference na yon, 'di ba? So solid 'yon. So ayun, kahit papaano naging epektibo si Shoja dito. May pagkukulang lang sa sabihin natin mas effective na references or mas effective na punchlines. As humaba din, may mga stutter din konti, pero overall malakas yon. Hindi ko dinidisregard yung skills or yung round ni Shoja dito. Solid na round yon, hindi lang niya naitawid ng mas malinis, no, yun lang. Tapos medyo lang, hindi rin effective or hindi niya na-deliver ng mas effective yung yung pinupunto niya dun sa yung yung may battle do sa gubat, 'di ba, something ganon. Pero maganda yung niya, yung hindi pa flip top si Raffian, si Dave may battle na sa gubat. Okay yun pero yung sinasabi niya na black and white, yun, yung
Yung unggoy ba yun? Something, basta, hindi ko na matandaan yung iba. Pero ayun, nevertheless, solid na round yun kay Shoja. So, tignan natin kung anong magiging balik ni Dave dito. Pero, kung magpapabaya si Dave dito, possible ibigay natin kay Shoja. Ganun ka effective, no? Ganun kalakas din yung round ni Shoja dito. So, yun, tignan natin, Dave. Tayo, Dave, pero para ka nang nasa final stage. Yeah, Dave Denver, pakinggan natin, oh. Game. Tinitira pa ako na bungal. Itong sungke, madadali. Kung ako kulang sa ngipin, yung sa'yo sobrang dami. Putang inang ngipin niya, nadami ang puta. Gera na! Yeah! Pangalan niya, Soja. Kasi nga, soldier. Teka, Vince, malupit na ba yan? Tigan natin ko sa beat, kaya kung sabayan. Malabo makadikit, makikita nyo sa beat, saing kada kalabit, malamang tumbayan. Ano tol? Flow ka mo, kaya ko din yung ganapan. May bago lagi hinahain sa harapan. Sundalo ka ba, sige lang pangatawanan. Tostado, pag sinimulan ko ba ulanan, pues. Ito na ang mga bala na tatama sa mga katamay kasama para na kaya ka sa buhog. Sunugan ka ba nilang basta nagkalasan ganyan ako sa kalaban iniiwan ko abo. Ano, kala mo tapos na? Umaasa tong kaya umatumba. Huwag mo na subukan sa bugbugan sa pukpukan na to. Tangin na lamugga, kinikinay na mo. Na parang first time ko, ang daming battle na, no? Sobrang daming battle na ni Dave yung na-review ko, pero parang iilan lang, no? Or feeling ko nga, first time ko makita si Dave na ganito no? Yung umpisa pa lang nag-flow na, no? Sa pagkakalam ko hindi naman siya masyado nagfo-flow kung meron man, siguro hindi ko na matandaan, no? Kung meron man, hindi ko na matandaan, or kung meron man, iilan lang sa mga battles niya. Pero sobrang ano na ito, parang sobrang rare, no, na magpapakita si Dave ng ganong flow, 'di ba? So props kay Dave. Nagulat ako dun sa flow na yun. Hindi ko ina-expect na magbibigay siya ng flow sa ganitong umpisa ng round niya. So ayan. Na to, tangin na lamog. Sunugan ka ba nilang basta nagkalasan ganyan ako sa kalaban iniiwan ko abo. Ano, kala mo tapos na? Umaasa tong kaya umatumba. Huwag mo na subukan sa bugbugan sa pukpukan na to. Tangin na lamugga, kinikinay na mo. Pinakitaan ng rap skills. Pang 187 atake. Tung gago na dali. Kung hango yung pangalan mo sa soldier, pas yung estilo ko pang sundalo ng kalye. Intro pa lang, ratrata na. Tung kalaban ay natusta. Wala nang pag-asang makaraos pa. Paano pa makakaligtas tong soldier kung round 1 pa lang inambush na? Ayun, ang pinakamalakas na linya ni Dave so far. Ayun na, ulitin ko lang so far, ayun yung pinakamalakas na punchline ni Dave sa ano na to, sa round na to. So sana may ganong linya pa na halos sing lakas, no? Pero yun, tayo na solid nun. Round 1, ano yun? Inambush na. Bang! Ay kung hango yung pangalan mo sa soldier, pas yung estilo ko pang sundalo ng kalye. Intro pa lang, ratrata na. Tung kalaban ay natusta. Wala nang pag-asang makaraos pa. Paano pa makakaligtas tong soldier kung round 1 pa lang inambush na? Ambush! Kaya kahit buong pangkat pasama mo, matatagtad ng bala to, tsak delikado ang lagay. Lahat ng yan ay sasalo pag ako ng mama sa pano, kaya tong soldier ay patay. Balagbag ako mag-perform. Kaya pasensya sa magagawa. Hinahain para sa madla. Oo, binubusog ko mga tao habang aking gutom di nawawala. Ganyan ang tunay na palaban. At kahit di nagamitan ng kamao, siya'y tataob sa harapan. At paangat tong babagsak sa barasenyong paraan. Kalaw ba nakikinig? Sabi ko kahit di nagamitan ng kamao, siya'y tataob sa harapan. At sa paangat o babagsak, ito'y laro ng sikaran. Ganyan mag-construct. Di yung yayabangan mo ako ng Baguio Gold mo. Puta, wala yung impact.
Mahina yung delivery, walang bars na intact. Palagi ka lang nakakasinde pero di ka nakakasindak. Pero sige, sinde lang ng sinde. Bago kita itumba, hiningay malagot na. Magmimistulan tong balyena, patay na sa bugba. Paano ako matatakot sa'yo? Putang ina mo, wala kang presence. Halata pagkaabado. Lamya pag nasa entablado. Para kang si Bongbong Marcos, di ka maramdaman ng tao. Tsaka feeling mo, magaling ka mag-multi. Kaya ako'y madadaig na mabrad. Tanggapin na agad, yan ay di pa sapat. Kanyang linya wasak, pag sa'kin tinapat. Mga rima sa lahat, tsaka impagkagat. Katapat mo na ang magaling sa lahat. King inang yan. Round 1 lang ba talaga to? Tangina, shoutout kay Dave ha. Pero ito yung round 1, pucha, pwede na to pantapos eh. Pwede na niyang ilagay to sa round 3 Tangina, shoutout kay Dave. Round 2 entry mo, crucial. Kasi kailangan mong ma-maintain yung ganitong performance. Ang lakas na itong round 1 nyo. Tangina, real talk men. Ang lakas ng round 1 ni Dave. Mag-expect na ako na sa rounds 2 and 3 mami-maintain niya to. So ito sinasabi ko to kay Dave na last time or matagal na last year ata nagkausap kami ni Dave and sabi ko nung nire-review ko yung 1UP no sa FRBL, sabi ko yung round 1 yung pinakamalakas palagi ni Dave no, pero rounds 2 and 3 bumababa na. So, sinabi ko yun kay Dave, no? So, shoutout kay Dave kung naaalala mo pa yung usapan natin or yung nag-usap tayo messenger. Sabi ko, round 1 yung lagi mong pinakamalakas. Pero pagdating sa rounds 2 and 3, bumababa, no? So, tignan natin kung nasolusyonan na ba yun ni Dave, no? Pero yung gutom ni Dave dito sa tournament na to, kakaiba. Parang bumabalik na yung dating Dave, no? Yung dating Dave na nagkampiyon dun sa 1UP, no? Yung lumaban na Dave kasi dun sa pedestal, sabi ko sa kanya medyo kulang yung apoy niya doon, parang hindi siya gutom dun na manalo or magkampiyon, 'di ba? So feeling ko may kulang dun sa battle mode ni Dave dun, sa pedestal, no? Pero ngayon laban niya kay JL, solid yun. Tapos ito round 1 pa lang, sobrang powerful na neto, sobrang lakas ng neto. So 2 and 3, tingnan natin mamaya kung nasolusyonan na ni Dave yung sakit niya lagi sa battle, no? Round 1 malakas, 2 and 3 medyo bumababa, no? So yan, tingnan natin. Pero crucial yung 2 and 3 ni Dave kasi paano kung pataas yung performance ni Shoja, di ba? So let's see. Kanyang linya wasak, pag sa'kin tinapat. Mga rima sa lahat, tsaka impagkagat. Katapat mo na ang magaling sa lahat. Ganyan tumugma, merong suntok. Di yung basta lang nakarima. Kung ganyan lang mga linya, ibagsak ka na sa liga. Panggap ka lamang ihalaglag na yung pabida, banban at walang tira. Anong silbi ng show mo sa pangalan kung wala kang mapakita? Lagi pang nagkakalat sa battle. Panay choke rin itong low tier. Oo, nagtatai siya sa laro na parang Paul Pierce. That's the truth. Waka dude, sumobra ba ng 2 linya? Sinadya ko yan para sa ender, mas solid yung entry tol. Kinumpara kay Paul Pierce, kaya siya tinapos ko sa 34. Galing! Yes, Shoja, pakinggan natin, Okay, ang linis pa ng performance, no? Walang stumble, walang stutter, walang slip ups, walang chokes. Kung i-compare natin, kung per category, kung i-compare natin, linis ng performance, Dave Denver yon, medyo may mga slip ups or stumble si Shoja dun sa round 1. So, yun. Content, magkaiba sila ng atake, no? Pero pareha sila nag-multis, pareha silang may maayos na rhyme schemes, pero sa content magkaiba sila. Si Shoja nakuha niya yung momentum sa jokes, pero yung kay Dave nakuha niya sa nakita nyo naman, no? Nakita nyo naman yung naging performance ni Dave. Gigel, agresibo, gutom. So, yun, rhyme schemes, flow, ano pa yung mga pinakita ni Dave dito na
na para sa akin ayun yung pinaka naging puntos para makuha niya tong round 1. So malayo yung agwat, men. Para sa akin sobrang layo no. Ang daming haymakers, ang daming punchlines ni Dave. Although hindi siya nag-jokes dito, pero nakuha niya. Kung titimbangin natin both rounds, no, maganda yung atake, comedy, jokes ni Shouja, pero kung itatapat mo dun sa naka-battle mode na Dave, feeling ko hindi yun enough para mapantayan yun no. So yun, Dave Denver yun, 10-7, medyo malayo yung agwat nun para sa akin. So yun, it's bawi para kay Shouja. Tapos kay Dave naman, sabi ko nga crucial yun kasi sakit niya to sa battle rap. Round 1 malakas, 2 and 3 pucha buwababa. So tignan natin sa rounds 2 and 3 ni Dave later kung mame-maintain niya. Pero sa ngayon focus tayo kay Shouja. Bawi. GG. Yo, tangay na pre, putak ng putak. Halata mo yung white na parang kaisak. Galit na galit, gusto manapak, parang inaaklas yung price tag. Siya'y tumitikim ng white drugs, kaya nangingitim yung eye bags. Tuwan-tuwa siya nung nalaman niya nag-comeback na si Ice Rocks. Pero mahilig daw yan sa line mac. Yan yung napili niya na life hack. Pues ngayon natin i-line up yung mga sulat, yung mga inispit mo na line walk. Round to game! Pinuna-puna mo si JL tama. Pinuna-puna mo si JL tama. Yo, check. GG. Pinuna-puna mo si JL tama, pero hindi ka ba nagagambala? Ang lakas ng loob manita, pero isa ka din naman sa hindi tumutugba ng tama. Anong akala mo, madaling makakalusot yung mga tira mong bahala? Expose natin yung mga linya mong support kung saan madami ang humanga. Elimination round 1. Rebat niya kay JL. Yung mga linya wala namang bigat. Endorser daw ng Robust, kaya kita yung tigas. Bigat, tigas. Tangay na mukha, ano ka ba? Slant rhyme king? Si Vince man gumaganto-ganto pa. Diyan kasi siya galing na galing. Kahit di na mag-rhyme, basta si Dave yung nag-spit, tangay na mabigat yung dating. Fuck the rhyming daw, basta magka-syllable, matik makakapuntos pa rin. At ito yung ibang bara niya na iba na mas nakakaaning. Wala pa lalagpasin na shot, lagok ng lagok. Ganyan ako pag Oktoberfest sa battle, langon-lango. Langong-lango. Putang ina, bote, langon-lango sa battle, bote hindi ka nalunod. Tangin lang to, magmukha lang lasinggero sa kwento, handaan niyang laklakin yung bubog. Baka lango sa alak, okay ka lang banoy. Ang angas mo bumanat ng wordplay mongoloid. Langon-lango sa battle, todo RH ka maghapon. Yung ganyan na linya, brother, para sa akin ang lalanon. 3 skilyon ka pa man din, pero yung sulat di sang-ayon. Asan dun yung strength ng layon kung winawasa ka ng stallion? Tapos di naglaon, nagbabars pa tong si Manong. Nagre-reference ng taong nasa loob na ng kabaong. Ginawan pa niya ng FB Reels, puta pare ang sama nun. Shinare niya pa sa pips with matching caption na padayon. And so, ito na nga yun. Makinig ng maigi mga repa. Diba sabi mo kay JL Baterna? Si Bak siya at patay parang mala Christine Dacerna. Christine Dacerna? Putang ina, Dave, ba't ganun yung mga verso mo? Nakakabobo. Christine Dacerna? Sino yun? Asawa ni Nestor Asaytono? Tangin na rin ito sumulat no? In fairness, madami kang naloko. Sabi ko sa'yo, tigil-tigilan mo yung kanonood mo dyan sa Soko. Yung Christine Dacera, naging Christine Dacerna. Ayan, napapala mo kakaisip ng rhyme dun sa Baterna. Sabog ka ba sa Coca? Kung makapag-reference ka, alam mo, kilala niya na sobra. Tapos yung storya, pinatay at sinibak daw, tanga, baka na-overdose sa droga. Christine Dacerna, ano yung karakter sa La Solidaridad? Iba rin pala to si Brad no? May mga sariling personalidad. Kaya yung reference mo, checkmate. Sa susunod, lagyan mong kalidad. Gumamit ka na ng FA, yung linya, di mo man lang napalipad. Christine Dacera, FA. Okay. FA. Flight attendant, guys, FA. So, okay. FA yung linya, di mo man lang napalipad. Christine Dacera, FA, okay. Nice. Ganda nun. Diba, sabi mo kay JL, sa GFT JL, porket kinukuha na niya ng clips yung mga battle, baboy na sa eksena. Tangina mo, ang tawag doon, suporta.
Kaya ka nakagagawa mong kumontra, di kasi ginagawa sa'yo ng sarili mo na syota. Alam mo yung tunay na baboy sa eksena? Pag dinadala mo yung dito yung jowa mo, tinatagusan pa ng regla. Dinadala mo pa yung dito yung jowa mong balagbag, eh wala namang kwenta. Ano yan, para meron kang pandagdag sa pamasahe mong 50? Ano, ganting-gati ka na? Gusto mo nang rumiba-trepa? Ano, ganting-gati ka na? Gusto mo nang rumiba-trepa? Pasalamat ka, JL Bater, binawi pa kita gamit letra. At ginamit pa kita gamit letra. Kaya ito na ba yung champion ng baras? Pinalasa ko lang ng barang dope. Ako'y sa barahan ng Angono, kaya ngayon asahan nyo na wala ng choke. Ginawa kong joke yung bara niya. At yung nabara doon sa throat, ikaw ay joker ng baras. Cause I can make your bar as joke. Kaya na-expose yung weakness, no more garbage. Ito'y regarding sayang, sa pretense. may mga chokes yung lang. DD, double damage. Plus ito ay Department of Defense. Time. Okay na sana yung yung mga reference niya eh. Pasok na yun para sa akin. Okay na reference yun against Dave Denver eh. Yung line mark niya, 'di ba? Yung FA Christine, sobrang gandang sobrang gandang reference nun. Kaso nga lang, ayun, naging madumi kasi yung performance ni Shoja, no? Let's say from start to finish naging malinis yung performance ni Shoja, handang-handa siya. Men, sobrang gandang referensya nun. Ang lakas nun. Kung sakaling naitawid niya tong round 2 ng maayos at malinis, sobrang smooth sana ng reference na yun. Kaso still, performance matters eh, 'di ba? Malakas nga yung punchlines, malakas nga yung angles, reference mo, pero kung hindi mo naman to naitawid or na spit ng maayos, wala rin, 'di ba? So performance matters talaga, delivery matters talaga sa ganitong klaseng art, no? So 'yun, para sa akin maganda 'yun. Props kay Shoja. Maganda yung mga binitaw mong linya against Dave dito sa round 2, pero still not enough, or sabihin natin ang daming struggle sa performance eh, no? So 'yun. Kay Dave naman, kailangan niya ma-maintain yung round 1 performance niya, kasi kung hindi, magiging pababa na naman to. So 'yun. Dave, pakinggan natin. Go! Pinuna pa yung Christine da Serna. Sabi mo nga kay DJ Jobit Baldubino. Teka lang. Baldibino yun, pangit. Di mo alam pinagkaiba ng baldo tsaka balde. Bakit? Bong puta. Round 2 game. Nung last event, kahit ngayon, ang tatagal nyo dumating. Hindi ito talk shit, tanga. Mga feeling special ang puta. Lomi ka ba? Mga walang respeto sa call time. Dapat sa MC na to sinusuot yung posas. Ako yung sinasabihan yung palaging overtime, pero kayo hindi sumusunod sa oras. Di ba yun? Sinasabihan yung palaging overtime, pero kayo hindi sumusunod sa oras. Isipin nyo naman si Vince. Kahit nagagahol naman, pinipilit niyang matapos ng maaga yung event kasi magjajakol pa yan. Magalulok ka pa, diba? Tapos to, feeling superstar. Gago. Eh di ka pa nga proven loads that ina-aegis juris tong sa simpleng rules may flaws, ganyang moves may cause, wag abusive boss. Kaya nga tinatapat kayo sa DD para malaman nyo yung do's and don'ts. Pero punta naman natin yung katahan niya. Kasi may linya yan sa PRBL, kalaban niya si Paul Christ, sabi nyo. May Christ ka sa pangalan, pero wala ka namang crosser. Wala ka namang crosser, madiin pa niyang dinurapre. Si Papa Jesus, ginawa mo pang sniper. Kulit talaga mag-isip na mga bulate. Nung narinig yan ng Diyos, alam mo sabi niya, bariling kita sa mukha eh. Pag nakakush kasi, wag magsusulat. Baka banban mo man. Tamo pati yung Diyos ginawa mong sniper. Kaka-shotgun mo yan. May linya pa yan. Pinuna mo saan? May linya pa yan. Kalaban niya si Nick, sabi niyo. Ako ay all-around player, parang si Nikola Jokic. Nikola Jokic. Kala mo, di ko yan na-notice.
Ayan, napapala sa kakasingot niya ng Bostik, Nikola Jokic. Meron ba sa NBA nun? Baka NPA yun. Nang aaning to, aba. Pero kung ikaw nga si Nikola Jokic, hindi ang laki mong tanga. Diba, may gano'n naman talagang player. Kaya wag niyong pagtawanan, baka ikagulat nyo. Malay nyo di lang nakakapaglaro kasi may injury. Yung utak mo! Bobo ka mag-wordplay, bobo ka mag-reference. Masakit man sabihin, ikay mahina sa written. Tapos grupo mo, rich minds. Rich minds, di ba mahirap isipin? Rich minds, ano yan, iniisip nyo mayaman kayo? Rich minds, kung mag-wordplay to, pilit. Di man lang natutubich. Pero kaya naman pala rich mind kasi yung nasa mind niya puro rich. Pang-insane ka lang, Noy. Di ka pwede sa motos o pulo. Kasi wala kang tindi to. At kaya ka lang naman nakakabattle sa FRBL kasi si Oding at Rayan pinapasindi mo. Lahat ng tinapat mo manliliit. Pag nakita na ako mang mama. Nung Elims nga, yung clown na magician, ginawa ko lang bata. O bata, magician, Efren, ba't di mo natumbok? Sa pool wala tong alam. Dapat nag-giveaway na yan. Kasi kung puro ka lang scratch, ay hanggang DJ ka lang. Pero creeps daw tong si Tropa. Pues wala akong pake. Hanap ko dugo kaya sa pagpatay ay may iger. At ang creep sa Dota ay alalay lang. Malabo yang maging killer. Di na need ng St. Peter o pasundo kay Grim Reaper. Anong panama na itong creep sa tulad ko na Bloodseeker? Sa aking Dota reference, tsak magugulpi ka at madodomi na. Anong palag mo sa Bloodseeker na lock item naka-double di pa? Dota no? Medyo hindi ko nag-gets yung reference na Dota. So, yun, Bloodseeker, alam ko yun. Pero yung most of his lines about the Dota na reference na medyo hindi nga ako nagdo-Dota guys Hindi ako nagdo-Dota kaya medyo hindi ko nag-gets, no. Yun. May alam lang ako konti sa Dota pero hindi talaga ako yung player ng Dota, no. No. Na lock item naka-double di pa. Sarap, di ba? Kaya itong taga-Angono naman ang iiyak. Matapos sa akin makidigma. Lagay niya ay tagilid na. Makikita nyo tong taga-art capital na may mukhang hindi maipinta. Kaya ba't sa akin pati napat? Kung usapang bars, jokes, reference, bit-bit ko ay sulit. All-around player tong Denver para si Nikola Jokic. Tapos na? Gago. Okay. Siguro eto sa akin lang naman sa part ko lang kung paano ko napanood, no. Sabi ko nga sa inyo yung ginamit na references ni Dave, yung Dota reference, sabi ko nga sa inyo, ulitin ko lang, hindi ako na player ng Dota talaga. So, may mga alam akong hero doon, 'di ba? Pero yung ibang mga tawag doon is hindi ko talaga alam. Yung buo, yung iba lang, no? Butterfly, Vanguard, yung ibang mga buo lang. Pero yung addict sa Dota, hindi. Kaya kung medyo off yung reference na yun. So, 'di ba? So, hindi ko masyadong na feel yung round 2 ni Dave kasi yun nga, marami siyang reference na hindi ko na gets, especially Dota. So, ayun. Andun pa rin yung energy ni Dave, andun pa rin yung mga powerful lines, no? Andun pa rin kahit paano. Pero kung titimbangin ko yung rounds 1 and 2, para sa akin mas effective yung round 1 kasi halos lahat ng verses ni Dave dun sa round 1 sobrang effective para sa akin. Halos lahat yun na nagets ko, na-appreciate ko. Pero dito kasi sa round 2, ang dami niyang ibang reference na hindi ko na naintindihan or hindi ko nagigets. Kaya para sa akin, round 1 is better pa rin compared to this round. So, yun. Pero ando pa rin, powerful pa rin, agresibo pa rin, mabigat pa rin yung mga punto na sinasabi niya. Punchlines lang nagkatalo. Tsaka sa references at angles, no. Tsaka ang ganda nung banggaan nila sa line marking, no. Yung
Baldovino ba yun? Baldivino, ganda nun. Tapos yung Nikola Jokic na tawag dito, na pandis, no? So ang ganda nun. So nagkabanggaan sila doon, pero masasabi kong mas effective yung kay Dave doon kasi narebatan niya si Shoja doon ng Baldovino, 'di ba? Narebatan niya yun. Tapos biglang may ganun din siyang sulat na Nikola Jokic naman. So para sa akin napuruan ni Dave Denver si Shoja doon sa part na yon. So yun, para sa akin mas effective pa rin si Dave dito, pero hindi naging ganun ka same level ng round 1 niya kasi sa round, ulitin ko lang, sa round 1 marami siyang effective na angles at references na mabilis ma-absorb. Yung sa round 2 sa mga hindi Dota player tulad ko, medyo mabagal yung facing nun. Kaya para sa akin, ineffective yung angulo na yun. So ngayon, timbangin natin yon. So I think Dave Denver pa rin naman siya yung round 2. Pero 9-7 yun, no? Hindi ko kayang ibigay ng 10 puntos kay Dave yun, no? So siguro sa mga nagdodota, nagets nyo yung reference na yun, malakas yun para sa inyo, pero sa kagaya ko na hindi nagdodota, medyo ineffective yung ganong atake, no? So yun kinlaro ko So yun, Dave Denver pa rin naman, mas powerful pa rin yung mas agresibo pa rin, mas powerful pa rin yung atake. So yun, 9-7 Dave Denver. Kay Shoja, yun, same pa rin ang performance sa 1 and 2. So sa round 3, syempre kailangan pa rin bumawi ni Shoja dito. All-around player tong Denver, parang si Nikola Jokic. Yo! Scratch DJ. Nagre-reference pa ng bilyar. Tangina mo, wala ka namang pera kahit kamukha mo si Manny Bilyar. Tapos tangina, sinasabi pa ako daw ay creeps. Tangina, umaapila pa si Master. Gusto mo, sali kita sa gang namin, bibigyan kitang 30 minutes massacre. Yo, siya. Game, round 3, game. Siya ang MC ng bawat liga. Talaga namang bidang-bida. Lahat na yata sasalihan, makilala lang sa media. Sali ko dito, sali ko dyan. Kailangan mauna siya sa pila. Ang sipag-sipag mo sa battle, pero sa totoong buhay mo, hindi na. Ultimo pa masahe papunta dito, sa magulang hinihingi pa. Ultimo pa masahe papunta dito, sa magulang hinihingi pa. Tanginang yan. Fuck. Shit. Wait. Say dito, tangina sa magulang hinihingi pa. Yo, ulit. Ultimo pa masahe papunta dito, sa magulang hinihingi pa. Putang ina mo. Sige dito, sa magulang hinihingi pa. Kalimutan. Putang ina. Okay, next time tayo. Yo! Ano, nakalimutan. Sunod, fuck it. Time. Pakinggan natin, Dave Denver. Okay. Tangina. Kalimutan ni Shoja. Sayang. Yan, Dave. Proceed. Panalo na. God. Game, that's na. Sa aking round 3, may kita nilang di nasasabay yung sulat mo kasi you're a fucking lousy. Performance niya sa underground leagues, panay ups and downs, walang dating lines ni Shoja kahit slightly. Walang gilas iyong 32D kasi Justin Brownlee. Ang chip ng binubuga, parang Camel Mighty. Tapos feeling big fish, lata ka lang tol, Master Sardines. Ang aking rhyme schemes, puta bar per bargy. At yung punchline, heto na, intro ng kamikasi.
Di ako mauubusan. Gawin pa nating round 6. Ibain ko ngayon panis pa kahit Saudi. Ayoko sanang galingan, pero nasa aking mind is ako sa semis badly needed, parang valid ID. Pandayo na tong champion, pakawala ni Crime and Aussie. Malabo tong mabaliktad kahit ni Haring Martri. Mas asintado pa sa arming hobby target practice. Patay tong patawang walang sinabi. Charlie Chaplin, usapan ba dito dakdakan? Ako ay classic like Vince. Sa ganda ng pagka-poster, daig pag-graphic artist. Oh, debut mo ba to? Pwes to finalize this, ako magbibinyag sa'yo, tol, John the Baptist. Di ba pangalan mo, Joshua? Pwes Joshua, pagkatapos mo sa Elim Cell, di tatalabang yung kargada. Low class Derringer sa quarter round to'y pound per pound. Hindi ko siya ka-level, sir. Lulumpuhin ko lang tong Joshua hanggang maging Joshua Beringer. Putang ina, Joshua Beringer. Malabo kang maging kampyon, makakangkong lang si pare. Sa aking dis madadali. Total itong si Josh panay cheap sinasabi. Kasi underdog daw siya dito. Binanggit niya pa ng loud and proud. Pues ako magbabaon sa underdog. Total nag-iinaso sa underground. Underdog tapos droga mo ang bibig. Yan ang tanging resemblance niya. Kaya anong underdog? Tanga under surveillance ka. Kaya malabong maging under to ng semi-par. Ikay mag-undergo ng seminar kasi panay underperform. Ako kahit mag-underprep, di bumababa yung linya na parang underscore. Kahit mag-under the table tong underweight, di lulusot. Ano understood na ba? That ina-undertaker tong tanga. At matapos kang i-underestimate ng underrated, sa semis, undercard ka na. Sa turna, siya'y maagang pinalabas. Parang nag-undertime. At parang tumatak sa'yo yung salita, ginamitan ko pa ng underline. Kita nyo, tong kalaban, kinupal, kinawawa kada play. Yung reference ko kay KK, tribute sa Bonifacio Day. Wala kang linyang pumutok. Ako di nagmisambaon. At matapos ko siyang ilubog, kita-kit sa ahon. Tang inang Dave yan. Okay, so ayun. Sa tingin ko naman nasolusyonan din ni Dave Denver yung yung sakit niya na round 1 mahina, 2 and 3. Round 1 malakas, 2 and 3 pahina, no. So I think nasolusyonan na ni Dave. Putya, ang lakas na itong Dave Denver na napanood ko dito. Mas malakas pa tong performance niya laban kay kay JL no. 'Di ba? Sayang lang kay props kay kay Shoja na sayang hindi niya na-spit yung round 3, pero I think kahit na may spit niya 'yon, hindi pa rin naabot dun sa pinakitang performance ni Dave, no. So ayun, para sa akin all 3 rounds Dave. And yung round 2 lang siguro yung pinaka hindi ko na appreciate kasi may Dota reference na hindi ko maintindihan, real talk yun. So 1 and 3 tangina solid yun, perfect yun para sa akin. So that's 29 points for Dave, and kay Shoja naman 776, so that's 20. So malaki ang naging agwat ng score, at sa performance din naging malaki rin yung agwat nun sa punchline, sa haymaker, sa performance, sa pagiging agresibo sa battle, 'di ba? So malaki yung naging kaibahan ng dalawang MC na to. So yun, kitang-kita na angat si Dave doon. So siguro sa experience na rin, 'di ba? So yun, Dave Denver all 3 rounds. Yo, insane battle. Kabesar sa 7 Words Productions. Advancing sa tournament, magingay tayong lahat para kay Dave Denver. Ano score? Advancing sa tournament. Eto, ang boto ng Orado, 5-0. Advancing sa tournament, magingay tayong lahat para kay Dave Denver. Kay Legit, sa F4DL, sa R&B, kay Apple May, sa girlfriend ko. At kasama ko kay Ral, kay Mika, kay Kayla, kay RB, kay Big Bang, sa lahat ng mga nag-comment, di ko naman isa-isa, hindi ko ako cellphone ko. Yun, salamat, kita tayo sa Hindi ako siya na-out Hindi, joke lang.
Shoutout nga pala muna sa Insane Barrel, sa Richman, sa mga tropa ko, sa girlfriend ko kay Jasmine, sa TBS Wrestle, anong Saud, kay OG EG Boy, kay OG Gospel, kay OG Game Boy, kay OG School. Yun, Dodong Sai pa nga po pala, siyempre, pare siya na malakas. Kaso, si Dave Denver parang Thais CR, di niya kayang ilubog yun. Yung Thais CR, di kayang ilubog eh. Ang galing din malakas si Dave. Kahit anong lakas mong pinapakita niya nung Soja, mas tinatabunan siya nung round si Dave. Kaya, siyempre, bilang bobong judge, na kay Dave Denver ako, sinoutout niya ako eh. Yeah, DJ kaya first round medyo tayo sila. Round 2 medyo lumay tayo ng konti si Soja. Dito naman sa video. Umangat yung Dave Denver, tapos sayang yung round 3 eh. Pwedeng magtama sana kaso medyo pinapos sa Soja, nag-choke ng konti. Pero putang na yung Dave Denver, di mo pwedeng tulugan. Dave Denver yun. Yun, Omar. Taras yun. Yun, Omar P. Bago magsimula, shoutout kay Crazy Ball. Bang ingay mo, di ko masyado naintindihan yung laban. Pero boboto ko dito sa lahat-lahat si Dave Denver. Kitang-kita naman natin performance si Dave Denver. Perfecto at lalong pinagandaan niya si Soja. Okay sana yung simula ni Soja talagang kung iisipin mo, parang kanya pa yung round 1. Kaso nga lang, nung nag-spit na si Dave Denver, hanggang round 3, nakuha na niya buong round. Nag-joke pa si Soja sa round 3, kaya Dave Denver. Binoto ko ulti rounds Dave Denver. Yung round 1, sobrang dikit noon. Sobrang lakas ni Soja nung round 1 niya. Kala ko nga sa kanya na yun eh. Pero nung bumanat si Dave Denver, talagang siguro na naalamangan niya ng gahibla lang. Tapos nung round 2, pinakita ni Dave Denver na talaga siya yung mas veterano sa eksena. Tapos sabay nung round 3 yun, nag-choke na si Soja. Kaya all 3 rounds Dave Denver. Suspect, binoto ko nga pala si Dave Denver. Kitang-kita naman all 3 rounds. Yun. So, yun lang, no? Hindi nila, wala na masyadong explanation eh, no? Parang mabilisan na lang. In general na lang yung naging boto ng yung komento ng mga judges natin. So, wala masyadong breakdown unlike ng ginawa natin, no? So, nevertheless, okay pa rin, 'di ba? At least yung mga punto nila all 3 rounds, 'di ba? All 3 rounds daw, halos lahat nila binigay nila kay Dave, no? So, ayun, bawi Soja. Tangina, sayang. Nagkulang lang sa preparation siguro, no? Pero yung ganda ng umpisa niya eh, comedy, hindi lang nasundan sa 2 and 3. Kay Dave naman, eto na. Sabi ko nga, parang nasusolusyonan na ni Dave yung sakit niya sa bawat battle niya, especially dun sa 1-up, napansin ko yun. Malakas yung round 1 palagi, biglang 2 and 3, pababa na. Ganun din yung mga battles niya sa Motus, no? So, I think nasolusyonan na niya yun. So, sana magtuloy-tuloy, no? Against Dykes sa semis. Tapos sa finals na gaganapin sa March 8. So sana makapunta ako. Gusto ko makapunta. Pa-promote natin yung pa-promote natin yung clothing natin. So, 'yun. Ayun lang, no? So, kita-kits tayo sa next na review. Actually, nabitin ako. Parang gusto ko pa mag-review ng isa pang battle kaso anong oras na, no? It's 11:40 PM, no? So, I think pahinga na tayo, bukas na lang tayo ulit mag-review ng battle. So, yun, kita-kits tayo. Battle ni Dykes at ni kaninong laban yun? Dykes at kalimutan ko kung sino. Titignan ko na. Okram. Ayan. Dykes at Okram. So, kita-kits tayo dun mga kumag. Peace out.